Good morning everyone and welcome to PH Development Unfiltered. Ito ang podcast kung saan sama-sama naming ihahatid sa inyo ang makabuluhan at walang prenong usapan tungkol sa ekonomiya, pamahalaan, social development at iba pang isyu sa Pilipinas mula taong 1993 hanggang 2016. Ako si Tracy Villanueva. And I'm Therese Cagulada. I'm Eric Estrabo. At samahan niyo kami na makinig sa usapan dito lamang sa PH Development Unfiltered. Okay, magandang umaga Eric and Therese. Kumusta kayo? Okay naman. Good morning. Kamusta? Yeah. So kailangan natin kumustahin ng isa't isa, no, para hindi tayo malungkot, para happy lang, okay? So bago natin simulan ang episode na ito ngayong araw, i-discuss natin yung naging administrasyon, no? Maraming administrasyon ang nagdaan mula 1993 hanggang 2016. Pero isasama na rin natin yung administrasyon ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Marcos Jr. Okay? So sa ngayon, babahagi tayo ano nga ba yung naging kalagayan ng ekonomiya nung mga panahong yun. Okay? So simulan ko na. Noong 1992 hanggang 1998, alam natin na namuno si Pangulong Fidel V. Ramos. No? At bago siya umupo sa pagka-presidente, alam natin na mahina ang ekonomiya ng ating bansa. No? Halos tinawag na ang Pilipinas na sick man of Asia, no? Dahil sa mabagal na pag-unlad, malawak na kahirapan, kakulangan sa infrastruktura at matinding brownout o power crisis. Pero ano nga ba yung naging unang layunin ni Pangulong Fidel Ramos nung kanyang administrasyon? No? Isa sa pangunahing layunin ni Pangulong Fidel V. Ramos na mas patatagin ang ekonomiya ng Pilipinas. Nakilala natin si Ramos sa pagsulong ng mga reforma tulad ng privatization, deregulation, at yung pagbukas ng ating ekonomiya sa mga dayuhang mamumuhunan or yung mga foreign investors natin. At dahil dito, nakaranas ang ating bansa, no, ang Pilipinas, ng pag-unlad sa ekonomiya, pagdami ng negosyo na kung saan nagbukas siya ng maraming oportunidad na trabaho para sa mga mamamayang Pilipino. Ikaw, Therese, sa panahon ni Pangulong Macapagal Arroyo, ano yung naging status ng ating ekonomiya? Naging maganda ba siya? O mas naging maunlad ba kumpara kay Pangulong Ramos? Sa panahon naman ni Arroyo or President Arroyo is, syempre alam natin na nagsimula siya dun sa unfinished term ni Estrada. So, nandun yung marami talagang naging problema nung simula ng term niya. So, nung nag-assume siya ng office ng 2001, so marami talagang seryosong fiscal crisis. So, mataas yung fiscal deficit. So, marami yung nag-exceed yung revenue, creating persistent deficits nung time niya. So, tumaas din yung utang ng Pilipinas at that time. And I think umabot siya ng 70% yung debt to GDP nung time na yon. Then, meron ding weak revenue base. So, yung tax collection was inefficient and tax evasion was widespread that time. So, nagkaroon din ng low investor confidence and political instability ng time ni PGMA. So, fiscal imbalance and yung investment is mababa, hindi gaanong kataas. So, but however, nung mid to late 2000s na, so nagkaroon naman siya ng sign of improvement, of course. So, meron ng fiscal stabilization through tax reforms and expenditure control. So, nagkaroon ng stronger GDP growth. So, averaging around 4 to 7% in latter years. So, improved credit ratings for the Philippines and investor confidence. So, nandun din yung expansion ng key industries like services and outsourcing. So, overall, yung administration ni Gloria Macapagal Arroyo that time is often credited with turning around a near fiscal crisis into relative macroeconomic stability kahit na merong maraming scandals at that time. So, yeah. So, how about you, Eric? Ano namang nangyari that time nung sa panahon ni Pinoy?
Well, thank you very much for that question. Sa panahon ni President Pinoy, syempre, ang minana niyang administrasyon ay mayroong mababang confidence level at trust mula sa publiko and especially from investors. That is why he was elected as the president because nasa kanya yung yung Aquino brand, kumbaga magkakaroon ng pag-asa, babalik yung kumbaga yung tiwala ng tao. So that's the Aquino brand. So dahil nga siya ang presidente and he is also an economist like PGMA, nagkaroon siya ng he turned around the economics and then meron siya Pinoy economics. Kumbaga inayos yung budget. So there is a budget reform kaya nagkaroon ng tinatawag na DAP and yung DAP, yung Disbursement Acceleration Program, which was also kumbaga yung unconstitutional niya according sa Supreme Court, but also despite of unconstitutionality, nagkaroon ng reforms on how to on infrastructure investment. Kaya nagkaroon tayo ng public-private partnership. So hindi gagastos ang pamahalan kasi nga this administration doesn't want to be debt driven yung infrastructure development. So magkaroon ng ng participation ng ang private sector sa economic development ng bansa. That is why nagkaroon tayo ng isang infrastructure development. Yung one good example, yung Muntinlupa-Cavite Expressway na nagko-connecta ng Muntinlupa and then the Bacoor City sa papuntang SLEX. So that's the good example ng PPP program. And bilang maganda rin is nagkaroon tayo ng pagtaas ng remittances from OFWs kasi dito nagkaroon ng mga BPOs sa panahon ni Pinoy. Nag-boom din ng real estate. So nagkaroon ng confidence na magkaroon ng pagtayo ng condominiums and then ng other forms of real estate investment here in the Philippines. But nakita rin natin na nagkaroon ng mga structural issues. Like for example, nagkaroon ng underinvestment sa other areas. So kahit mayroon tayong PPP, nagkaroon tayo ng problema sa government spending kasi throughout the 6 years of the presidency of Pinoy ay meron tayong budget surplus at meron tayong underutilization ng pondo. Kasi isa rin itong mekanismo din para makita kung may mga maiwasan ng korupsyon, yung bid rigging. So isa yon sa mga dahilan bakit bumagal yung investment sa pagtatayo. Dumako naman tayo kay Duterte and then kay Marcos Jr. So, kung si Pinoy ay medyo maingat sa infrastructure development, si President Duterte is finast-track niya yung infrastructure development through Build program. So, kapag nagkaroon tayong fast-track ng Build program, ay it's either government funded ba yan, tax of the people yan, or debt-driven, kaya may mga long-term infrastructure projects tayo na pondo ng China, ng South Korea, Japan, or mga international lenders like for example World Bank and ADB. Kay President Marcos naman is hindi siya nag-focus on government funds lang. Meron pa tayong inutang pero hindi naman nag-prosper. So that's the key issue right there. And naging consumption-driven yung ating economy under Marcos Jr. So, dahil yun sa pag-aayuda and then nag-focus lang sa short-term relief rather than capital investments. Capital investments ay multiplier effect yan. So, when we say multiplier effect, nakaka-produce ka ng trabaho, makaka-produce ka ng livelihoods for karaniwang Pilipino, and at the same time, more income for families as well. Dagdag ko lang sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Yan. Dito kasi natin talagang naramdaman yung pagbagsak ng ekonomiya dahil sa matinding pandemic na ating naranasan. Pandemic. Actually, worldwide siya, pero talagang iba yung impact sa bansa natin. Maraming negosyo ang nagsara,
milyon-milyon ang nawala ng trabaho, bumagsak talagang ekonomiya dahil sa mahabang lockdown na nangyari para ma-prevent natin yung pag-spread out ng virus. No? Sa kabuuan, ang ekonomiya sa panahon ni Duterte ay nagsimula sa mabilis na pag-unlad dahil sa build, ngunit sa likod din naman ng programang iyon, no, maraming korupsyon ang nangyari. At kung masasabi nating may mabilis na pag-unlad, ngunit humarap din naman tayo sa malaking krisis dulot ng pandemya, no, na talagang kinakailangan mabigyan ng maayos na suporta pagdating sa pangkalusugan. No? So, dito na papasok yung human capital. Kayo ba naniniwala ba kayo na kailangan natin mag-invest sa human capital? No? Dahil according kay Pangulong Fidel V. Ramos, no, hindi uunlad ang ekonomiya kung hindi bibigyan ng sapat na kaalaman, no, nakasanayan at maayos na kalusugan ng mga Pilipino. Anong opinion nyo dito, Eric and Therese? Una, so yung sinasabi nga na na human capital is very important, and dalawang sektor yung pinag-uusapan when we talk about human capital, health and then the education. So very important ang health because if you have a well-nourished children, makaka-aral siya. So, focus siya, maiiwasan ng stuntness, maiiwasan ng malnutrition. So, and then kapag hindi malnourished or stunted yung bata, kumbaga very physically fit siya, iwasan sa sakit. So, kumbaga naibaba mo na yung communicable diseases na nadadatapo sa bata. Sa health, sa education naman it's all about a skill set. It's not basic literacy. Kumbaga nakakapagbasa, marunong magbilang, marunong magsulat. And towards to functional literacy. What is functional literacy? Ito yung hindi lang ako marunong magbasa, marunong magbilang, hindi rin ako marunong magsulat. It's all about critical thinking. How could I use these skills for income generating activities? So, kunwari, nasa maliit na tindahan, hindi lang ako nagbibilang ng candy sa tindahan. Kumbaga, nabibilang ko rin magkano yung kinikita ko, magkano yung iaalat ko sa budget na ito. So, that's a functional literacy. And it's very important for us. Yes, correct. How about you, For me Therese? naman, yeah. Yes, for me, siguro lahat naman tayo mag-agree is of course, kailangan natin mag-invest in human capital. Kasi yun nga yung lacking tayo ngayon eh. Yun yung problema natin sa Philippines actually. Kasi basic lang, pag tayo pumasok ng gutom, hindi na tayo makapag-focus. Kumpara mo dun sa talagang wala talagang makain, right? Tayo, siguro, papasok tayo kasi malilate tayo or what, kaya lang hindi tayo nakakain. Mainit na ulo natin, hindi na tayo makapag-focus and all, ganyan. Pero paano pa kaya talaga yung walang resource, di ba, ng food, na talagang papasok sila kasi wala, di ba? So, ano yung tas maglalakad pa sila ng kilometro and all para lang makapasok sa school, tas gutom. Sobrang lang nun, basic, pero ang malaking problema siya sa Pilipinas right now. And kung mag-i-invest tayo sa ganon, na yung sa health ng bawat Pilipino, bawat mag-aaral, bawat bata, is malaking impact siya sa future ng bawat isa. 'Di ba? Like sa education, kapag ka busog na papasok yung estudyante, maganda yung eskwelahang papasukan niya, wala na siyang ibang isipin kundi mag-aral lang. Yun lang. And anong magiging outcome nun? Magiging competent yung batang yun, yung isang batang yun. And kaya niyang makipagsabayan internationally, hindi lang dito. Kaya nating makapag-produce tayo ng ganong society, kaya nating makipagsabayan sa mga magagandang bansa, 'di ba? For example lang, i-compare natin yung ibang bansa, yung schools nila. Bilang ako na mahilig mag-travel, pag pumupunta ako sa iba, parang pwede pala 'to 'di ba? Pwede pala 'to, bakit hindi natin gawin sa atin, 'di ba? Kasi ang laki naman ng pondo natin, 'di ba? Yun ang lagi kong question. Kasi
bakit hindi natin kayang magkaroon ng like for public schools, hindi natin kayang gawing komportable yan. Sa isang classroom, magkakaroon yan ng mga 60, 70 na laman. Makakapag-aral pa ba yan? Parang attendance pa lang. Tapos na yung oras ng teacher dyan. Di ba? So, ayun lang. So, for me, kailangan talaga nating mag-invest sa human capital, di ba? Kasi mag-i-improve ang bawat isang Pilipino. Confidence, employment, skills, lahat, competitiveness, hindi lang dito, pati worldwide, is makakapag-produce tayo ng society na maunlad. Yes, I agree with you, Eric and Therese, no? Kasi kahit hindi na ako nag-aaral, kahit nasa work na, no? Kapag wala kang breakfast, umiinit talaga yung ulo mo kapag kinakausap ka ng mga ka-workmates mo, di ba? Yes. Diba? Yeah. And aside from that, no, nabanggit ko kanina na yun nga yung pinaniniwalaan ni dating Pangulong Fidel Ramos, no? Hindi unad ang ekonomiya kung hindi tayo mag-i-invest sa human capital. At dito, naging malaki yung papel ng administrasyon ni Fidel V. Ramos. Dahil sa sektor ng edukasyon, dito na itatag yung tinatawag natin na Commission on Higher Education. Okay. Sa katunayan, ito ay isa sa pinakatumatak na reforma sa edukasyon noong panahon ni Ramos, no? Commission on Higher Education o sa pamamagitan ng Republic Act number 7722 o widely also known as Higher Education Act of 1994. Ito ay dahil sa initiative ni Edgardo Angara, no? Dati siya ang leader ng Congressional Commission on Education, no? And hindi lang yung CHED yung isinulong niya rin yung Technical Education and Skills Development Authority or yung mas kilala nating TESDA. Okay? So bago matayo ang Commission on Higher Education noong panahon ng administrasyon ni President Ramos, no, iisang ahensya lang talaga ang nangangasiwa sa basic education at college education. So dahil dito, nahirapang tutukan ng maayos yung kalidad ng higher education. So, ang nangyari sa ilalim ng administrasyon ni Ramos, nagkameron tayo ng trifocalization of education. No? Dahil nahati yung sistema ng edukasyon natin sa tatlo. No? Tatlong pangunahing focus or focal points upang mas maging organisado at specialize ang pamamahala sa edukasyon. Ito yung DepEd, which is nakafocus siya sa basic education. Meron tayong Commission on Higher Education na nakafocus sa college at universities. At meron naman tayong TESDA na nakafocus sa technical and vocational education na pwedeng magamit ng mga mag-aaral na gustong mag-aral pero hindi nila kaya or wala silang kapasidad makapag-aral ng 4-year course. No? So dahil sa CHED, mas naging organisado ang pamamahala sa mga kolehiyo at universidad. No? Mas nabigyan ng pansin ng accreditation, yung mga quality standards ng university, at yung curriculum na rin ng mga paaralan. Halimbawa na lamang dito, nung panahon ng administrasyon ni Presidente Ramos, marami sa mga state university yung mga nagdagdag ng mga modern courses dahil sinasabi nilang isa rin itong magandang paghahanda para sa global competition ng modern technology pagpasok ng 2000. No? Nagkameron ng mga information technology na course, computer science, mga engineering specialization. At doon naman sa TESDA, yung Technical Education and Skills Development Authority, sa ilalim ng Republic Act number 7796. So bakit nga ba siya mahalaga kung meron naman tayong 4-year course na pwedeng i-offer sa mga mag-aaral? Sa katunayan, hindi lahat ng Pilipino kaya makapagtapos ng 4-year college course kasi hindi naman lahat mayaman, hindi naman lahat may kakayanan mapag-aral ang kanilang mga anak. Okay? Halos yung ibang mga estudyante, sila yung nagpapaaral sa sarili nila para lang makapagtapos sila ng pag-aaral. Kaya ginawa yung TESDA upang makapagbigay ng technical and vocational skills at makapagbigay agad ng trabaho, magkaroon agad sila ng trabaho. At yung isa sa rason pa ng Administrasyong Ramos kung bakit naitatag yung TESDA ay para mapalakas ang workforce ng bansa. Pero sa katunayan, kung i-relate natin siya sa sitwasyon natin ngayon, may mga kabataan na nakapagtapos ng TESDA pero mas pinipili nilang magtrabaho sa ibang bansa. Dahil yung kikitain nila sa Pilipinas, mas triple o doble pa nilang kikitain yun sa ibang bansa, di ba? Yun yung realidad na napapanahon sa panahon natin ngayon. Ayan.
dun sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ramos, hindi lang about CHED, TESDA, nagkameron din tayo ng Science and Technology Scholarship, no? Ito yung Act 1994 RA 7687 na kung saan itong Republic Act na to, nagbibigay ito ng scholarship sa mga mahuhusay ngunit kapuspalad na estudyante sa larangan ng science, mathematics, and technology. Okay? Kasi ang layunin nito, mas mapalakas pa natin yung bilang ng mga eksperto at profesional sa agham at teknolohiya sa ating bansa. Nagkameron din tayo ng Magna Carta for Science Personnel. Ito naman nagbibigay ito ng benepisyo, proteksyon at suporta sa mga scientist at researcher natin dito sa Pilipinas upang masikayatin silang ipagpatuloy ang kanilang trabaho at makatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Nagkameron din tayo ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program, no? Under Ramos administration din. Ito naman, pinapayagan yung mga working professional na makakuha ng degree batay sa work experience na meron sila. Imagine, halimbawa ako, isang empleyado ako, hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, pero maraming taon na yung experience ko sa pagtatrabaho bilang isang manager sa isang kumpanya. So, sa pamamagitan ng mga experience ko, maaari ko makakuha ng degree, no? na base sa aking experience at competency. Yon. Nagkameron din tayo ng teacher education. Ito rin yung nagpapatupad ng mas mataas na pamantayan sa pagsasanay ng mga guro upang mapabuti ang kalidad ng pagtuturo sa bansa. Siyempre, isang pinaka-importanting instrumento ang mga guro, no? Dahil kung walang mga guro, hindi tayo matututo. At kung walang magaling na guro, no, wala ring mga estudyanteng mas huhusay pa sa larangan, sa iba't ibang larangan. Science man yan, mathematics, technology, and all. Yun. So, ngayon, pagdating naman sa pangkalusugan, no, sa panahon ni Ramos, dito na itatag yung PhilHealth. No? Ito yung nag-ahon din or nag-ambag sa pagbuti ng kalagayang pangkalusugan ng Pilipinas. Dahil ang PhilHealth, no, ay isang PhilHealth Insurance Corporation na naitatag noong 1995 sa pamamagitan ng Republic Act 7875. Ang layunin naman nito ay magkaroon ng health insurance ang bawat Pilipino dahil hindi nga lahat ng Pilipino ay may kapasidad na makapagbayad ng bill sa hospital. So, naging isang magandang hakbang din ito para makatulong sa mamamayang Pilipino. So actually, bago pa maitatag ang PhilHealth, no, maraming Pilipino ang walang kakayahang magpagamot, malaki ang problema sa hospital bills at limitado lamang yung benepisyo ng health insurance noon. Pero sa tulong ng PhilHealth, mas nabawasan ang gastusin ng mga mamamayan, nagkaroon ng insurance coverage ang mga maraming manggagawa at mas naging accessible ang healthcare. Yun. So ngayon, sa panahon naman ni Macapagal Arroyo, ano ba yung mga naging ambag niya sa larangan ng edukasyon at pangkalusugan? So, ayan. Sa panahon naman ni PGMA is ang prioritize niya sa education is accessibility and quality. So, nagpatayo siya ng mga bagong classrooms that time. Then, nagkaroon ng hiring ng additional teachers para matugunan yung mga pinagawang classrooms. So, nagkaroon din siya ng program na yung school feeding program para sa mga bata na talagang hindi nakakakain before pumasok. So, nagkaroon siya nun. And doon din sa time niya is yung early implementation ng conditional cash transfers or CCTs or yung 4Ps para ma-encourage yung poor families na papasukin o pag-aralin yung mga anak nila. Kasi syempre, yun yung problem before na pagtrabaho na lang, ganyan, wag na lang pag-aralin. Kaya nagkaroon siya ng mga programs na ganun. So, syempre, if may mga ganitong accomplishment, may challenge naman that time in education ng panahon niya. So, nagkaroon talaga ng lack of textbooks. So, hindi rin masyadong yung sa classrooms. So, meron pa rin lack of classrooms. Hindi pa rin natutugunan. So, kaya nga, per classroom, marami pa rin talaga ang estudyante per classroom na pinapapasok para lang ma-accommodate yung mga bata
And hindi pa rin ganun karami yung qualified teachers na nagtuturo sa public schools. So, ayun, ang nagiging resulta is overcrowded yung mga classrooms, especially sa mga urban centers. So, education spending that time remained low compared sa ibang ASEAN neighbors natin nung panahon ni PGMA. So, agree din ako doon kasi nag-support si PGMA dun sa TESDA or yung vocational education that time. So, yun nga, agree ako na binigay tong program na to para sa mga kababayan natin na syempre limitado lang yung kapasidad na makapag-enroll, saka yung time kasi syempre sa TESDA 1 year, 2 years, ganun lang yung mga programs doon. Pero kung iisipin natin, no, nagiging way lang ang TESDA para makapag-ibang bansa yung mga kapwa natin Pilipino. Kasi nga, kung titingnan natin, yung skilled workers sa ibang bansa, yun yung matataas talaga yung sahod. Welder, grabe yun, parang ang taas talaga ng tingin sa ibang bansa. Welder, kung ano, mga skilled work talaga dito. Pag magte-test na ka, pagka pinag-welding ka, nako, maghanap pa sila ng certificate pag welding ka, tas ang baba ng sahod. Sobrang, hanggang ngayon, problem natin siya. Maganda sana yung program, kung kasunod sana niya is yung employment, no? Pag titingnan natin, may education na nilatag eh. Pero after that, okay, nakapag-aral ako, may opportunity ba sa akin dito sa Pilipinas? Yun yung sana matugunan ng ibang leaders natin na kasi, for example, nagpunta ako ng ibang bansa. Yung garbage man, ang laki ng sahod nila doon. And hindi nila hinahawakan yung mga basura, ha? Wala silang hinahawakan, kukolektahin lang nila. Dito maganda matay-matay na makatusok-tusok na dyan. Wala. Ang baba pa rin ng sahod, di ba? So, yun lang. Naano ko lang kasi sa TESDA. So, sa health naman, sa panahon ni PGMA is, ayun, yung expansion naman ng PhilHealth. So, pinalakas niya lang yung sa PhilHealth and sinuportahan niya. So, increased coverage para din sa mga indigent and informal sector workers. So, which is good naman. So, nagkaroon din si PGMA yung Cheaper Medicines Act para mas magkaroon ng murang gamot para sa mga Pilipino. So, parang andun yung mga generic na medicines. Nagkaroon din siya ng program or mandato na yung mga doktor ang i-refer or i-reseta is yung mga generic medicine, hindi yung mga branded. Kasi of course, 'di ba? Hindi naman lahat kayang bumili ng mamahaling gamot and same effect lang naman din 'yun. So ayun, pero on a weaker side or negative side or challenge is public hospitals at that time is underfunded pa rin. Hindi siya talaga yung major focus nung administration. So poor facilities, limited staff. So, yung mga rural areas, may shortages pa rin sa doctors, nurses. And, ganun pa rin, may reliance pa rin tayo sa overseas migration ng mga health workers natin. Hindi pa rin talaga nagsistay. Mag-aaral lang dito yung mga nurse, aalis na, ganun. So, yun yung time ni PGMA. So, sa time naman ni Pinoy, Eric, ano namang nangyari nun? Ayun. So, yung kay Pinoy naman, very memorable yung sa akin kasi una, ako yung first batch ng K-12 curriculum. I don't know to you. Hindi na. First batch tayo ng K-12. So, Yes. kumbaga ginipig tayo. Pero it's all about... Nag-K-12 kayo? Yes, ako yes. Yes. First batch. Ako hindi na ako. Basic. Wait Kayo lang, na ba last ika-cut ko lang hindi, last, tas may sumunod pa ata. Parang ganon. Ayun. Mm-hmm. Pero ika-cut Basic ko lang ha, ika-cut ko lang. Anong feeling nyo na pinag-iisipan na tanggalin naman yung K-12? Ang unfair. Unfair. Ginugol namin yung 2 years namin doon. Diba? Sana man lang pinag-isipan nyo, hindi yung trial and error kami dito, diba? Yes. Sa tingin ko we don't need to bring back the basic then because the 12 years is the most acceptable na sa buong mundo. What we need to do is how
the education system will be relevant and globally competitive? That's the question. If we are Yes. going to that, first is we need to have a mandatory English policy. Kumbaga, Ingles ang ginagamit, yung wikang Ingles ang ginagamit sa sa komersyo, sa gobyerno, sa agham at teknolohika at iba pa. So, gayahin natin kung anong ginagawa ng ibang bansa. They are adopting the English language as the universal language. Second is we have to prioritize mathematics and science. Mathematics and science is not just doing experimentations and laboratory reporting. It's all about critical thinking and problem solving. Ang problema sa kabataan ngayon is that easy access ang lahat ng information. Ako yung na-experience ko ang henerasyon na pinagbabasa pa kami ng libro, transitioning to Google, Google search engine, transitioning to Grammarly, to grammar checking, and yun, until AI. So, that transition, fast-paced transition na nangyari sa atin. So, for me, it's all about how these young students and pupils would be able to think critically, to analyze things, and third and foremost is how to process these ideas into insights. That's the key challenge there. I myself teach students in economics or statistics. I myself admit na may problema sa how they think critically. Yun na rin din yung problema din sa workplace eh. Ako kasi tinuturing Gen Z, but my generational culture is millennial, because that's where I kumbaga adopt that culture. So I saw that very kumbaga very light yung mga Gen Zs, unlike me na millennials going to career ladder. Gen Zs ngayon very kumbaga freelance or got not much flexibility, so whatever. I'm not sure with you. I think naman kakaedad tayo dito. Parang guilty si Therese. Ayan. Gusto ko lang mag-add dun, no? Kasi naalala ko yung time na yung pag magre-research kayo. Kasi yung before talaga, kaya nga sa mga bahay natin before or kahit nandun pa sa amin yung encyclopedia, nandun pa rin siya hanggang ngayon. Tapos yung makapal, may iba't ibang version pa siya, tapos may dictionary na kapag talaga may hindi ka alam na word, like may hindi ka alam, i-dictionary mo talaga siya, isa-isa, ganyan. Kasi hindi mo siya hanapan, tapos pag wala siya doon sa dictionary na yon, may library talaga, doon talaga kayo pupunta na wala lang, ang saya lang siya ma-experience kasi wala talagang ChatGPT before. So magkakaroon kayo ng reaction paper. Lahat yun from sa utak mo, may reaction paper ka na ilang words. Bibilangin mo pa yun kasi isusulat mo, ganyan-ganyan, cursive. Diba? Like, maganda siyang experience before. May pros and cons. Maganda rin naman yung ngayon na innovative, pero medyo nagagamit lang siguro sa hindi maayos na way na type, copy-paste, hindi na nababasa ng estudyante. Yung learning process nawawala na talaga. Ayan. What about you, Tracy? Experience? I-relate ko lang din dun sa sinabi ni Therese. Actually, na-experience ko pa yun, gumamit ng mga dictionary. Pero grade school ako noon. Pero when I turned high school na, ayun na, nag-start na rin ako gumamit ng mga gadgets to research. Kasi ina-encourage kami sa school na gamitin na rin yung modernized way for you to learn eh. Not just always reading books. Yun. Na-experience ko naman yan lahat. So, I experienced that time that kapag wala kang encyclopedia,
poor ka. That's the, No. di ba? Kapag wala kang encyclopedia, wala kang dictionary na makakapal, yung unabridged dictionary, kung maalala ito ng mga Gen Zs, my God, mahal yun. Abot yun 1,000. So, I don't know to this generation, or yung Gen Alpha, Gen Beta, if they know how to use dictionary, I don't think they don't know anymore. They just in just one click they know the definition, they know the concept. But how they will use this concept in the real world, that's the question. And for me, K to 12 as babalik na tayo sa sa topic. K to 12 is one of the most pivotal policies of the Pinoy administration because it's all about adopting the global standards of education. So adopting the 12 years of basic education na with the plus yung kumbaga we are bridging the basic education to the college education and the technical education. That's why we have the senior high school. The next one is the more of an inclusive development, kumbaga is the 4Ps. Yung 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kumbaga it is a poverty alleviation program which aims to reduce the poverty threshold by this person by 1 digit, kumbaga, and then which there are also specific objectives. First is to allow the children to go to school, to get them proper healthcare services, and then get these parents to have a job or livelihood, so that at the end of the day they will not be dependent to the government. So, but as time goes by, 4Ps has been seen as a fiscal risk. Why? A fiscal risk in the sense that middle class taxpayers are paying for this program. What is after this? It's more than 2 decades of implementation. What happened to these families? Do they already uplifted from the poverty line, or are they depending on the government's accessibility to these services? So those are the questions that need to be addressed fiscally in the budget. The next one in the health, very important sa akin yung reproductive health law or RH law. Nung panahon, kung naalala nyo pa yung panahon yon na pinagdedeputahin yon ng simbahang katolika at ng mga kumbaga liberal na mga tao, that ang paggamit ng condom, yung paggamit ng ng contraceptives ay bawal at ito ay isang uri ng abortion. Pero sa tingin ko, ito ay isa sa mga magandang reforma o programa ng Pinoy administration sapagkat natulungan natin na magkaroon ng intelligent choices yung mga nag-asawa. At the same time, maiwasan yung pagkalat ng HIV/AIDS and then STDs. That's a very important thing as Philippines is becoming more vulnerable to these diseases. And as much as tignan natin yung Pinoy administration as kumbaga yung mga nangyari, these are the 3 human capital policies that na dapat natin pasalamatan sila. Kay Duterte, for the pivot tayo kay Duterte, we have to thank this administration, especially those legislators on enacting the free tertiary education, yung libreng tuition sa kolehiyo. So lahat tayo ng nakapag-public universities and college sa SUC or LUC ay nakapag-aral ng libre sa tertiary education. Last, yung sunod is yung pagkakaroon ng universal healthcare. Universally, lahat tayo may PhilHealth member ka man o hindi, sakop ka. But there are also gaps in that policies. So
tertiary education, ang parating sinasabi ng tao is bakit puro mayayaman ang nag-aaral sa or may kaya sa mga SUCs. For me, as a middle class people, it's all about that these people na nasa middle class contributed also. So they are also should be enjoying that contribution to that government as well, to the state. Huwag natin sabihin na dapat walang mga mayayaman, walang middle class na nag-aaral, puro mahihirap. But the key thing is on this sentiment is that there has to be equitable accessibility. How can we able to reach those people na di pa naabot ng tertiary education? Okay. At kasama dun sa tertiary education yung technical education. Kaya marami ding mga poorer families na na-apply din. Next, sa universal healthcare, naging problema dyan is the coverage of and then the fiscal space. So we are meron tayong kino-contribute sa PhilHealth, at the same time may kino-contribute tayo through tax na share doon sa share ng PAGCOR, share ng excise tax, or mga I forgot the tax sa sugars, sugary and tobacco. Ayun. So, meron tayong levies doon. But when pandemic struck, it's all about the question of how did we able to cover everything, because there are also billions of pesos that not already paid yet into these private hospitals. We haven't yet paid the remaining these allowances to these healthcare workers after the pandemic. So it's all about fiscal solutions. And to Marcos Jr., we have they already passed the regional specialty health regional specialty hospitals act. If you know the specialty hospitals, the Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines, the Kidney NKTI, the National Kidney Institute, these are specialty hospitals. When we say specialty hospital, they are specializing these non-communicable diseases na i-treat. So, but the problem is there are no not yet a single one na naitatayo na specialty hospital, in exception with Clark, which is the PGH cancer center sa Clark. Ang tanong kasi dyan is, ang layo ng Clark sa Kalakhang, Maynila or sa Pampanga, and it's very far. So that's a question of accessibility as well. Sa education naman, pinasa na yung aral law. It is a academic recovery bill, legislation para mairaos natin. May mga key legislation siyang ginawa din, yung free college examinations. So kapag nag-entrance exam ka, hindi mo na kailangang magbayad. Kasi remember that when we go to entrance exam, so ibayad halos 1,000. It is a form of income generation kasi yun ng university. So, but to give more access to those who are under the poverty line, maganda din na magkaroon tayo ng gawin libre to. So, pero makikita pa rin natin is mayroong gaps pa rin sa health and education. There are no investments, more of consumption investments lang. So, bigyan lang natin ng ng scholarship, allowances, and that's it. That's not the long-term investments in education and health. It's all more of infrastructure. It's more of manpower. We train people, and at the same time, masolusyon na natin yung long-term, yung health crisis, and at the same time yung academic crisis. Yan. Tracy, Therese, anything to add? For me, I'm all good sa lahat ng information na na-impart mo sa amin, Eric. No? Very detailed, from Pinoy hanggang kay Marcos Jr. So ngayon naman, alam naman natin na hindi magfa-function din ng maayos yung mga sector na yan if yung ekonomiya natin sobrang baba. No? So ngayon, pumunta naman tayo sa fiscal and investment
Okay? So, mauna na ako sa panahon ni President Ramos, no? Isa sa pinaka-mahalaga at talagang tumatak sa mga isip ng tao, no? Yung programa niyang Philippines 2000. If you're familiar with that. Actually, isa rin sa layunin niya na gawing isang Asian Tiger economy ang ating bansa, no? Pilipinas. So, bigyan ko lang kayo ng idea. Ano ba yung Asian Tiger economy? So, meron kasi tayong 4 Asian Tigers. Ito yung tumutukoy sa mga bansang naging mabilis yung pag-unlad ng ekonomiya nila, no? Na kinilala sila bilang isang highly developed and high-income economies ng Asia. Ito yung Hong Kong, Singapore, South Korea, and yung Taiwan. Okay. Mula dekada 1960 hanggang 1990, nakamit ng mga bansang ito yung mabilisang industrialisasyon. Yung GDP nila na nakukuha every year, 7%. No? So, naging matagumpay sila sa mga kanilang pagtutok sa export-oriented growth, yan, mga ganyan, pagpapabuti ng edukasyon na talagang kinakailangan na talagang mag-invest tayo sa human capital, no? Sa sektor ng edukasyon at health, at mahusay na rin ang pakikilahok sa ng mga pamahalaan sa pagpapaunlad ng ekonomiya at industriya. Ngayon, dahil sa kanilang tagumpay, na-inspired si President Ramos, no? Hiling din niya, pangarap niya para sa bansang Pilipinas na makasama or matawag na Asian Tiger economy. Dahil doon, nagkameron siya ng programang Philippines 2000. Itong Philippines 2000, ang pangunahing programang pangkaunlaran ni Ramos, no? Simula nung siya'y naging Pangulo noong 1992, no, hanggang 1998, layunin niyang maging mas industrialisado ang Pilipinas. No? Sa pagsapit ng 2000, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ekonomiya, modernisasyon at pagbubukas ng bansa sa pandaigdigang kompetisyon. No? Kaya naging Philippine 2000 yung tawag niya sa programang iyon. So ano nga ba yung mga pangunahing layunin ng Philippine 2000? Una, economic growth and modernisasyon. Okay? So layunin nito na palakasin ang negosyo, industriya at kalakalan upang makasabay ang Pilipinas sa mga maunlad na bansa sa Asia tulad ng Singapore at Malaysia. Okay? Ang halimbawa na lamang dito, isinulong niya dito yung deregulation, no? Yung pagbubukas ng mga industriya sa kompetisyon, yung liberalization na kung saan pagkapaluwag sa ekonomiya para sa mga dayuhang mamumuhunan. So we are welcome to invite all the foreign investors na mag-invest sa ating bansa dahil malaking tulong yun para sa ating ekonomiya. Nakakapag-create siya ng maraming trabaho para na rin sa mamamayang Pilipino. And also yung privatization na kung saan paglipat ng ilang negosyo sa pribadong sektor. So dahil dito, mas maraming local at foreign investors ang nagnegosyo sa Pilipinas. At noong 1996, umabot humigit kumulang 7.2% yung GDP growth ng Pilipinas. So isa na to sa pinakamataas during the administration of Fidel Ramos. Okay? Pangalawa, pagpapalawak ng investment. Yun din yung isang layunin ng Philippine 2000. Layunin din ng programa na makahikayat ng mga foreign investors mula sa ibang bansa, no? Para dumami ang trabaho, para lumago ang negosyo, at para tumaas ang kita ng ating bansa. Isang makatotohanang pangyayari, i-share ko lang din sa inyo. Noong 1996, pinangunahan ng Pilipinas yung APEC Summit, no? Yung APEC Economic Leaders Meeting. So tayo yung nag-host ng APEC Summit, and ito yung mahalagang pandaigdigang pagpupulong ng mga pinuno ng ekonomiya sa Asia-Pacific region na kinabibilangan ng mga bansang gaya ng United States, Japan, China, South Korea, Australia at iba pa. Ngayon, ano ang kahalagahan nito sa panahon ng administrasyon ni President Ramos? So, layunin ng APEC Summit noong 1996 na ipakita sa mundo kung ano bang meron sa Pilipinas. Okay? Gusto niyang ipakilala na ang Pilipinas ay bukas sa international trade, na handa para sa mga foreign investment, at may matatag na ekonomiya para sa global competition. So, sa ilalim ng programang Philippine 2000, ginamit ni Ramos yung APEC Summit bilang isang plataforma para ma-promote niya ang ating bansa bilang isang investment destination. Okay? So, ngayon, hindi lang yun yung naging ambag. Nagkameron din tayo ng fiscal reform at tax system.
So dito naman, yung value-added tax natin from 4%, ginawa niyang 10%. Nagkameron tayo ng debt restructuring at mas naging maayos yung fiscal management natin. Yung layunin nun, para mabawasan yung utang ng bansa. Naniniwala ba kayo na yung 6% additional sa value-added tax ay enough para pambayad ng utang ng ating bansa? Kasi tinaasan yon sa administrasyon ng Pangulong Ramos para mas tumaas daw ang kita ng ating gobyerno. Pero sa katunayan, hindi lang naman lahat ng nakokolektang tax ng ating gobyerno ay pangbayad sa utang. Siyempre, kailangan din natin pondohan yung mga sektor na nangangailangan ng pondo para mas makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mamamayang Pilipino. Ngunit alam nyo ba, sa kabila ng lahat ng programang iyon, nakapagdulot man siya ng pagtaas ng ekonomiya ng ating bansa, nagkameron din ng hamon, no? Naging negatibong epekto ng privatization na kung saan nagkameron tayo ng inflation. Nagtaas yung mga presyo, yung mga ilang serbisyo, no? Katulad na lamang sa kuryente, sa tubig, ayun. At ang isa sa pinaka malalang hamon na kinaharap din ng administrasyon is yung Asian financial crisis na nangyari noong 1997. Ito yung isang malawakang krisis sa pananalapi, no, na nagsimula sa Thailand at mabilis siya kumalat sa maraming bansa sa Asia. So, lubos tayong naapektuhan ito kasi nagkameron ng domino effect. Okay? Naapektuhan ito yung momentum na mabilis ng pagbabago ng ekonomiya na naranasan ng bansa noong kalagitnaan ng 1990s. So, nagsimula kasi yung crisis noong 1997 nang bumagsak ang Thai baht. Okay? Ito ay dahil sa sobrang utang ng mga kumpanya. So, marami ang kumpanya sa Thailand noon na umuutang ng malaki, lalo na mula sa ibang bansa. Okay, so walang pinagkaiba, umuutang din naman tayo sa ibang bansa. So kadalasan, dolyar ang kanilang inuutang dahil mas mababa ang interes. Yan. Ngunit nang humina ang ekonomiya at bumagsak ang halaga ng Thai baht, no, naging mas mahal ang bayarin. Okay? Mas naging mahal ang binayaran nila, ang naging value ng kanilang utang mas tumaas. So dahil dito, maraming negosyo ang nahirapang makabayad at nalugi na rin. Isa pa, mahina ang foreign reserves nila. Okay? Ang foreign reserves ay ang ipon ng isang bansa na karaniwang nasa anyo ng dolyar o ibang foreign currency. So ginagamit ito ng gobyerno upang mapanatiling matatag ang halaga ng kanilang pera. Ngunit nung panahong yon, kulang na ang reserves ng Thailand kaya hindi na ito kayang suportahan ang Thai baht laban sa pagbaba ng halaga. Nagkameron din ng spekulasyon ng mga investors. No? Napansin ng mga investors that time at yung mga traders na rin na mahina ng ekonomiya ng Thailand at baka hindi na kayanin ng gobyerno na panatilihing mataas ang halaga ng Thai baht. So dahil dito, marami ang nagbenta ng Thai baht at napalit sa mas matatag na currency tulad ng US dollar. So mas lalo nitong pinababa ang halaga ng Thai baht. So dahil dito, nagkaroon ng domino effect kung saan sunod-sunod na naapektuhan ng ibang bansa sa Asia tulad ng Indonesia, South Korea, Malaysia at Pilipinas. So dahil naapektuhan tayo, ano yun naman yung mga hakbang na ginawa ni President Ramos during his administration? So dahil naapektuhan tayo, paano tayo naapektuhan? Yun. Paano tayo naapektuhan? Bumagsak din ang piso, yung nagkameron tayo ng currency depreciation. Yung halaga ng $1 sa pera natin dati na 26 to 27, tumaas siya to 40 pesos. So imagine $1 equivalent to 40 pesos. Pero now parang 60 pesos na yung $1 sa atin if I'm not mistaken. So ano ang epekto? Mas naging mahal ang utang din ng ating bansa na naka-dollar kasi umuutang din naman tayo internationally, not just only locally here in the Philippines. So mas tumaas ang presyo ng mga imported goods, mas bumagal ang purchasing power ng mga Pilipino dahil nga mas mataas ang presyo ng mga bilihin. Isa pang naging epekto sa atin, bumaba rin yung mga foreign investment natin. So naisip ko dito, parang sayang yung effort
ni Presidenteng Ramos doon sa APEC Summit, no? Dahil inilantad niya sa buong mundo na isang investment destination ng Pilipinas. Pero nung nagkameron tayo ng crisis financially, no, na nagsimula sa Thailand. So parang yung mga investors natin, umurong din sila, no? Maraming natakot na mga investors na mag-invest na sa mga bansa dito sa Asia. Maraming foreign capital ang umatras o hindi muna pumasok sa bansa natin at nabawasan ang mga bagong negosyo at expansion projects natin sa Pilipinas na naka-apekto rin sa mga mamamayang Pilipino dahil mas nabawasan yung trabaho, di ba? Mas nabawasan yung trabaho. Bumagal din yung economic growth natin dahil nung 1996, bago ang crisis, no, humigit kumulang 7% yung GDP growth natin. Pero nung 1998, nung mag-e-end na yung administration ni Ramos, humigit kumulang 0.6% growth na lang yung GDP natin. No? So near recession level na siya. So ibig sabihin halos huminto ang dating mabilis na paglago ng ating ekonomiya. Ayan, nagkameron din ng pagtaas ng unemployment at kahirapan sa ating bansa. At ano yung mga naging pangunahing hakbang ng gobyerno? So, ang naging hakbang lang nila o ginawa para kahit pa paano makaahon ng ating bansa, no? Mas pinalakas nila yung BSP. Pinalakas ang papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas bilang pangunahing tagapagbantay ng monetary policy ng ating bansa at mas gumamit sila ng mas mahigpit na patakaran sa money supply at interest rate. So, ano yung naging epekto nito? So, nakatulong ito upang hindi tuluyang mawala yung control, upang hindi tuluyang mawalan ng control ang inflation at currency instability. So, nagkameron din tayo ng pagtaas ng interest rate. So, itinaas nila yung interest rate upang pigilan ang paglabas ng pera sa bansa, hikayatin ang pag-iipon at suportahan ang halaga ng piso. Okay? So, ngayon, curious lang ako dahil ang sumalo nito ay si Erap Estrada, no? Pero, ngayon, dadako na tayo. Ano ba yung naging epekto naman kay Gloria Macapagal Arroyo ng krisis na ito? Nakaahon ba tayo? Nabigyan ba ng solusyon? O mas lalo lang lumala? Walang umaahon sa atin. Hanggang ngayon. Naging honest lang. Parang palubog tayo na hindi ko alam. So ayun, kidding aside. Then on the fiscal side naman ng Arroyo administration, so nag-focus siya sa on raising revenues and reducing the deficit that time. So major or most significant reform was the expanded value added tax or EVAT. So, alam nyo na kung saan nagsimula ito. Ito pa. So, in-increase niya from 10% to 12%. So, alam nyo na. And ito pa, and-expand niya yung coverage na include yung pagdagdag ng itong tax na to sa fuel, electricity, and other sectors. So, alam rin natin kung kanina to. So, ayun nga, sana maganda yung naging layunin nun. Of course, maganda rin naman talaga yung layunin nun. Kaso nga lang, knowing na ang purpose ng VAT is para magkapondo yung mga public services natin like education, health, infrastructure. But evidently ngayon, alam natin hindi nangyayari yon kasi naging controversial siya na i-stop na muna tong tax kasi wala rin namang nangyayari. Kahit saan, airport, daanan, and all, nagbabayad tayo ng tax pero wala tayong nakikita, di ba? So, maganda sana yung program pero sana na-implement or nagagamit talaga yung pondo. So, yun. So, ito yung, before, na-mention na unpopular to, but significantly, nag-boost naman siya ng government revenues. So, next is through this deficit reduction measures. So, the government that time was able to cut yung budget deficit ng less than 1% of GDP by 2007 na. Imagine, from what time yung kay Ramos, by 2007, saka lang siya na-cut ng
less than 1%. So, well, may improvement, I guess. So, nag-introduce din siya nung that time ng tax administration reforms. So, it strengthened yung BIR and customs to improve collection efficiency and para malabanan yung tax evasion. So, these reforms help stabilize public finances and restore investor confidence. So, yun yung sa mga fiscal programs niya. So, andun din, na-mention din yung fiscal consolidation. So, the administration implemented policies para ma-reduce yung government deficit, para ma-control yung public spending. So, nag-resulta naman siya ng lower deficit and stronger macroeconomic fundamentals. So, na-mention din, nangyari din sa time ni PGMA is yung investment promotion sa NPPPs. So, yung major na investment program that time was the Strong Republic Nautical Highway. It connected islands through integrated road, ferry system. So, yun yung major investment program that time. So, this reduced transport costs and boosted tourism. So, it also improved logistics for businesses, syempre, for sa mga ferry and such. So, and then yung Medium-Term Philippine Development Plan or MTPDP. So, it outlined priorities in infrastructure, education, and health, guiding government and private investments. So, the administration encouraged also the FDI or foreign direct investment. So, by liberalizing rules and expanding economic zones, in PEZA, if you know PEZA. So, this helped the IT BPO sector na mag-grow rapidly. So, making the Philippines a global outsourcing hub. Alam natin yan. So, and lastly, finally, yung sa public-private partnerships or PPPs were used to finance major infrastructure projects like roads, bridges, and airports without overburdening public debt. Sa kay Pinoy naman, na syempre namanan niya yung yung mga fiscal reforms ni PGMA, yung EVAT kasi ang EVAT naman kasi is talagang kinakailangan on that time dahil lumalaki yung kumbaga yung utang natin and we have to pay them. So ng estado yan sa ating international lenders. We are still in the experiencing that time of the post-Marcos regime and we have to pay them. That is why yung kay Pinoy is ang stricto siya sa budget. So, nag-focus siya sa fiscal discipline and then transparency. Ang budget ay nakaayon kung ano yung kinakailangan ng ahensya. So, very strict siya. Isa sa mga pinakamaganda niyang ginawa din yung executive order on mapping out all full-time staff sa gobyerno. Kasi on that time, ang daming ghost employees. Ang pinakamalaki daw na na fiscal kumukuha ng fiscal space sa government budget is yung personnel services, and that's about 35% of the budget. So he ordered each agency to have its own database under CSC and minap out kung ilan ang tao kada ahensya. So, anong implikasyon nun? Alam ng gobyerno kung ilan ang taong babayaran at ilan ang present sa opisinang yon. So, that's a very good idea. And the other one is the because nga there is a limited fiscal space and President Pinoy on that time doesn't want to get loans from international lenders or domestic lenders to maging prangka lang is napakababa ng kanyang debt yung outstanding debt binabayaran kasi. So ang ginawa niya private sector investments lang, PPP and then mga foreign investments lang kasi there is a increase of trust and confidence sa pamahalaan niya. Kay Duterte naman is he wants to fast track everything in the infrastructure and investment. So that's why there is a comprehensive tax reform program, the train law, kung saan those below 250,000 will not be paying taxes anymore.
So, doon tayo magpapasalamat na yung 250,000 below na kumikita monthly, hindi magbabayad ng taxes. Second is yung pagtaas ng mga excise tax, pagkakaroon ng excise taxes. Ang dahilan daw ay dahil hindi na raw na-update yung VAT on oil prices na ginawa ni BGMA on the time. So, kailangan ni ACMA. So, ang nangyari is nagkaroon ng inflationary pressures. So, it's a short term, but yet we are experiencing it because dahil volatile yung oil prices sa world market. So, up to this moment. The next one is yung tinaas ang sin tax at isinama ang e-cigarettes. Sin taxes started with Pinoy administration. Kahit naninigarilyo si Pinoy on that time, sinuporta niya pa rin. So, under Duterte administration, tinaas yung tinatawag na sin tax pa rin at isinama ang e-cigarettes and vapes. So, kumbaga, ito ay paglaban din sa sa mga illegal vapes and e-cigarettes na pumapasok sa ating bansa. And dito, nagkaroon tayo ng mga investments policies, Create More, yung Public Services Act, Retail Liberalization, and then yung yung sa mga investments talaga, kailangan bigyan natin ng incentive sila. And sa KPBBM is more of a fiscal consolidation. But as you can see, hindi nagko-consolidate yung ating budget. Lumalaki yung ating utang. From President Duterte, 12 trillion nung umalis siya, naging 18.5 trillion na. So, it's more of transparency problem sa kung paano ginastos for high-level projects. So, yan, dumako naman tayo sa susunod na topic, which is infrastructure development. Yan. So, Ms. Tracy, ano ba ang ginawa ni President Fidel V. Ramos sa infrastructure development? Okay. So, pagdating naman sa infrastructure during the administration of President Ramos simulan muna natin siya sa isang challenge, no? Sa isang challenge noong 1990s, no, early 1990s, dahil sa kombinasyon ng kakulangan ng supply ng kuryente, mahinang power infrastructure sa ating bansa, at pagkakaantala sa mga proyekto ng enerhiya na nagkameron ng matinding brownout or power crisis during his administration. So, ano yung ginawa ni President Ramos dito? So, dito, pinayagan natin yung IPPs, yung mga independent power producers natin na magtayo ng power plants dito sa ating bansa. Okay? Yung independent power producers natin ay sila yung mga pribadong kumpanya na gumagawa ng kuryente sa pamamagitan ng pagtatayo at pagpapatakbo ng mga power plants sa bansa. Okay? At pagkatapos ay ibebenta ang kuryente sa gobyerno o sa distribution utilities tulad ng Meralco. Okay? So, nakipag-partner ang gobyerno sa mga pribadong sektor, no, para mas mapabilis ang supply ng kuryente at ma-end na, no, matapos na yung problema natin sa power crisis during that time. So, ano yung naging resulta? So, unti-unting nawala ang malawakang brownout pagsapit ng mid-1990. So, siguro mga 1995. Ayan. At bumalik na rin sa mga operasyon ng industriya at negosyo. So, alam naman natin kapag yung power ang naapektuhan, no, maraming magiging stagnant na negosyo sa Pilipinas, no? Dahil halos lahat naman ng negosyo gumagamit ng kuryente. Even sa gobyerno, sa mga offices, at sa ating mga bahay, maraming naapektuhan. So, ang tendency, mawawalan, o hindi naman mawawalan, parang magiging limited lang yung mga trabahong magiging available sa mga Pilipino. At noon din, nung panahon ni Ramos, bukod sa pag-allow natin sa mga independent power producers na magtayo ng power plant dito para masolusyonan yung problema natin sa power crisis, ipinatupad din niya yung Build, Operate, Transfer Law Infrastructure Boom. Okay? Ito ay RA 6957, amended RA 7718. Ito yung nagbibigay daan sa pribadong sektor
na magtayo ng mga infrastructure projects sa ating bansa. So dahil nga kulang yung pondo natin para makapagpatayo tayo ng mga sarili nating infrastructure pagdating sa power plant at iba pa, so ang naging strategy ni President Ramos ay i-allow natin yung mga pribadong sektor na pasukin ng ating bansa para makapagtayo sila ng iba't ibang infrastructure project na kung saan makakatulong din naman sa mamamayang Pilipino dahil sa pagrami ng oportunidad sa trabaho. Okay? So, ano ang ibig sabihin ng build, operate, transfer? So, ang pribadong kumpanya ang magtatayo ng infrastructure, sila ang magpapatakbo or mag-ooperate, at kalaunan ay ibabalik nila sa gobyerno or itatransfer ulit nila. So, ang ilan sa mga example dito ay yung mga LRT natin, yung Skyway natin, yung NLEX at SLEX, yan, na owned ng San Miguel Corporation, yung Manila Water at Maynilad Water Services natin, yung Clark International Airport expansion, okay? Yung PPP School Infrastructure Project natin, it is also owned by private corporation, operated na ngayon ng government. So ano yung naging epekto ng mga infrastructure na to? So ano yung naging epekto ng BOT law na to? Okay? Mas naging mabilis ang infrastructure development sa ating bansa. At mas nabawasan ang gastusin ng gobyerno. Okay? So, kasunod pa, pagdating sa infrastructure, nagkameron tayo ng water infrastructure and privatization. Okay? So, isa sa malaking hakbang ng restructuring ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System or MWSS. So, ano yung ginawa dito? So, inilagay sa privatization ang water distribution sa Metro Manila noong 1997 during his administration. Okay? So, ano yung naging epekto? So, mas pinalawak ang water service coverage, mas nagkaroon ng private sector efficiency sa water distribution. Okay? Bukod pa doon, nagkameron din tayo ng mga education infrastructure. Okay? So, bagamat infrastructure ang pangunahing usapan, so may epekto pa rin ito sa education at health, no? So, sa education infrastructure, mas maraming school buildings at classroom projects ang naipatayo. Nagkameron ng expansion ng mga state universities at ito yung naging magandang epekto ng BOT law, no, para sa mga school facilities. Nagkameron tayo ng creation ng mas maraming facilities pa para mas maraming magamit yung mga estudyante. Okay? So, pagdating naman sa health infrastructure, mas lumawak yung pagpapagawa ng mga rural health units, yung mga pagpapatayo at pag-upgrade ng government hospital para mas mabilis yung serbisyo at mas maging accessible sa mga tao. At ayun na nga rin, nagkameron ng suporta sa PhilHealth rollout or yung health system infrastructure na rin for PhilHealth na kung saan mas naging accessible ang serbisyong pangkalusugan para sa mga tao na kung saan natulungan sila nito na mabawasan ang gastos at makapagpagamot na hindi ganon kalaki ang inilalabas na pera. So ngayon, ano naman yung naging improvement? Nag-improve nga ba sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo? So, Therese, share us something kung mas naging maganda ba ang mga infrastructure o mas dumami noong panahon ni Gloria Arroyo? Sa panahon naman ni PGMA is may magandang and major infrastructure program or project that time. So, ang major niya is in Strong Republic Nautical Highway. So, nagkaroon ng RoRo. So, sa kanya yon yung mga ferry ports na naglilink na from Luzon hanggang Mindanao. So, alam naman natin yun na ang major effect nun or result is syempre reduce sa transport costs. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng option if air or sa RoRo or ferry, 'di ba? So nagkaroon din ng magandang kalakaran kasi may option na ipadala yung mga businesses or items from Luzon to Mindanao through ferry or via ferry. So nagkaroon na-boost din yung tourism and ayun, yun yung major project niya. So another infrastructure project niya that time was NLEX rehabilitation. So ginawa nilang modernized and in-expand nila yung NLEX, improving na yung travel from Metro Manila to Central Luzon. So,
hindi lang NLEX, so syempre yung SLEX expansion din. So from nag-extend sila, so connecting Metro Manila to Southern Luzon provinces naman. And also yung MRT or Metro Rail Transit, Line 2. So it was completed and opened the east-west rail line from Santolan to Recto. So yun yung naging improvement that time. And international airports development. So in-upgrade to Diosdado Macapagal International Airport Clark, tsaka yung Mactan Cebu International Airport. So ayun, it's strengthened tourism and international trade capacity. So yun yung mga major projects or infrastructure projects ni PGMA. Nag-focus talaga siya dun sa connectivity, transportation and connectivity para yung mga ports. Yun yung sa projects naman ni PGMA. Under kay Pinoy administration, marami din siya mga natapos din during his time. So, isang halimbawa dyan yung yung Muntinlupa Cavite Expressway na nagko-connecta from Muntinlupa to Cavite and to SLEX na rin. Next one is the Ninoy Aquino Expressway or NAIA-X. Kumbaga yun yung area na nagko-connecta sa air terminals sa NAIA. So from papunta na yun sa sa mga casino sa may MOA going to airport. Yung Mactan Cebu International Airport sa kanya rin. And then yung Tarlac Pangasinan La Union Expressway, yung T-Flex. And then meron din siya din nagpatupad ng automatic fare collection system, yung BIP card kung alam niyo yun. So sa kanya din siya. Kay Duterte administration naman, dahil nga sa Build program, meron tayong mga inutang na ginagawa na. Like for example, yung Metro Manila Subway, the first underground railway. Sana po matapos na po at maabutan po natin. Yun ang aking dasal. Magamit naman natin. Magamit naman sana natin kasi I experienced a real underground railway in Singapore, in Hong Kong, Malaysia. Yan, Malaysia. I've been there. So I know that I would like to experience the Philippines underground railway din. Kumbaga. Ang underground lang naman na meron tayo yung underground na from Buendia, yun lang naman. So, I hope mayroon din tayong LRT2 is extending from the end of the LRT2 to Antipolo. Yun, kumbaga ganon. And then the MRT3 rehabilitation. Naalala niyo pa ba yung karag-karag ang MRT3 natin noong panahon ni Pinoy administration, inayos po. But yung meron daw binili na train from China, Dadayan. Issues doon kasi is hindi raw fit yung gulong. That's one. And at the same, hindi raw fit ang gulong. And may mga itetest daw na safety issues. There are safety issues that need to matter. Dagdag ko rin doon kay Pinoy administration, meron din na ginawa sila na train na made in the Philippines. That's a light rail na naka-display sa DOST. If you go to Bicutan, there will be a parang linya ng tren na for testing. Yun yung first train. Gawa yun sa bus. So, bus yun. So, pero sana kung naituloy man yung proyektong yun, we would be having our own train sets na gawa sa Pilipinas, not importing from others. Kasi ang in-import natin galing Spain na Japanese technology. So, yun. And sa kay PBBM Marcos naman is one of the major policies niya ay yung pambansang pabahay, yung 4Ps, yung 4PH niya. But unfortunately, when you go to the budget of Marcos administration throughout the years, parating underfunded. Last time I checked the budget of 4PH, this is a flagship project for pabahay, that's 100 billion. But when natatapos na yung 2026 budget, nasa 17 billion na lang. Like ano yung 17 billion na yon na
pera. So wala ka naman itatayon doon. So that's malungkot na scenario. And yung mga natatapos na mga projects ay minana pa galing kay Pinoy, galing kay Duterte. So there is no infrastructure projects na nang ginawa sa under ng Marcos administration. Yun. So let's go to SciTech, and I think these are the last 2-3 topics to go. Yan. Yes. Yes. Ball rolling. What Okay. about the science technology mystery? Tracy. Yeah. Okay, thank you. So for the science and technology and innovation sa panahon ni Ramos, no, nagkameron tayo ng telecom liberalization kung saan mas naging open yung bansa natin sa mga industriya na nagpo-provide ng mga telecom support. Like for example, nagkameron tayo ng mas mabilisang distribution ng internet services para mas madali yung communication. Okay? Kasabay nito, hinikayat din ang foreign at private investment, no? Na kung saan na malaking tulong din sa science and technology and innovation dahil sa paglago ng ekonomiya, dahil sa mga investors natin, mas nabibigyan ng pondo yung sektor ng science and technology. So sa panahon ni Ramos, nagkameron din tayo ng information technology policy support. Okay? Ito, tumutukoy ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang gawing bahagi ng economic development ang information and communication technology or yung ICT. So, ibig sabihin, itinuturing ang teknolohiya hindi lamang bilang gamit sa ating komunikasyon, kundi bilang daan na rin para makapagbigay ng trabaho, negosyo at pag-unlad ng ating ekonomiya. So, sa ilalim nito, sinuportahan ng pamahalaan ni Ramos ang pagtatayo ng IT parks at technology hubs sa ating bansa upang mahikayat ang mga tech companies na mag-operate sa Pilipinas, at hinikayat din ang outsourcing at IT services kung saan nagsimulang magbigay ng serbisyo ang mga Pilipino sa mga dayuhang kumpanya tulad na lamang ng mga customer support at data processing. So bilang resulta, naging pundasyon ang ating bansa ng mga BPO industry, no, na sumigla noong 2000 at hanggang ngayon ay isa sa pinakamalaking industriya ng trabaho sa ating bansa. Ngayon naman, kay President Macapagal Arroyo, ano naman yung naging innovation niya when it comes to science and technology? Ang major project naman or innovation niya that time is yung rapid expansion ng BPO industry. So, ayun, mas dumaming call centers, IT services, and back office operation flourished. It flourished. So, nang dahil doon, nagkaroon ng maraming opportunity sa mga kapwa natin Pilipino. Nagkaroon ng maraming trabaho because of that. So, hindi lang yun. Naitatag din during her time yung Small Enterprise Technology Upgrading Program or yung SETUP. So it was launched by DOST para matulungan yung mga small and medium enterprises na mag-adapt ng technological innovations. So it provided funding and technical assistance for equipment, process improvement, and product development. So na-boost nito yung productivity and competitiveness ng local industries, especially sa food processing, metals, and sa ICT part. So next is yung ICT development and e-government. So na-expand yung internet connectivity, and during her time na-promote yung ICT used in government services. So they introduced yung e-government projects to improve transparency and efficiency. So siguro start pa lang kasi mas nag-boom yung yung sa e-government or ICT nung pandemic yung time na yon sa government na field. So na-support din yung growth ng IT or BPO industry as I've mentioned, and doon naman sa biotechnology and health research na strengthen yung research and development sa agriculture and health, including sa mga biotech crops and disease control. So this expanded immunization and health technology programs. So it promoted collaboration between universities and research institutions. So yun yung naging programs nung panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Yan.
Kay President Pinoy naman, sa kanya yung dahilan kung bakit meron tayong mga innovation ecosystems. So dahil meron tayong mga R&Ds, mga startups. Pero in terms of skill and funding, very limited pa. But in terms of sa government investments, sa kanya din ang dahilan kung bakit may modernize ang ating pag-asa. Yung pag-asa, kumbaga natatrack na natin mga bagyo during those times kasi is medyo outdated na yung ating technologies in terms of weather forecasting, and then inaalam yung mga natural disasters. So that's one. And then yung PFOX modernization sa kanya rin din. And lastly is yung pagkakaroon ng NDRRMC on that time, kasi on that time is under siya ng the Department of National Defense. So it is a coordinating council na. So it's in the whole of government approach instead of one government agency coordinating single-handedly. So it's more of a coordination na. Kay President Duterte naman, dito nagkaroon tayo ng Department of Information and Communication Technology because of what happened in the previous administration. Hindi na solusyonan yung pag-bilis ng internet. But during those times din kasi in the President Duterte is kahit nagpasok tayo ng isa pang player na telco player, mahina pa rin yung internet. It's more of a bureaucratic red tape ang problema. So, kahit nasusolusyon ng DICT to, meron pa rin mga bureaucratic red tape. Isipin nyo naman, ang dami mong pupuntahan, DICT, DENR, punta ka sa governor, punta ka sa mayor, punta ka sa barangay, punta ka din sa subdivision, papaalam ka para magtayo ng signal tower. So, that's one. At yung KPBBM naman, more of a digital transformation and e-governance. So, full-blown na ang e-governance. And more of innovation economy kasi ang gusto ng administrasyon is maging e-commerce driven na tayo. We're not just a BPO or something na lumalabas sa mga engineers and scientists natin, but tayo magkakaroon tayo ng parang e-commerce hub. That is why meron plans of a Paxilica yung kay US of building a eco zones. When we say eco zone, na para sa semiconductors, sa mga AI, etc. Kasi they are divesting their investments from China at magkaroon ng secondary location for semiconductor industry. So in case na magkaroon ng war between Taiwan and China, wag lamang po sana, ay magandang example to sa ating bansa na magkaroon tayo ng sariling hub for semiconductors. Yun. So lastly but not the least is governance and accountability. So there are issues that need to be na-tackle about governance and accountability. So what about you, Tracy? Ano pong mga governance issues and accountability measures ang ginawa under President Fidel V. Ramos? Okay. So, just to sum up, mag-focus muna ako dun sa governance and accountability ng administration ni Ramos in a positive side muna. Okay? So, sa kabuuan, ang governance and accountability under administration of Fidel V. Ramos, actually, tinuring siya ng mga tao sa isa sa mga organisado at reform-oriented na administration, na kung saan ito yung yugto ng pamahalaan ng Pilipinas na mas reform-oriented siya or mas organisado. Siguro dahil nga nabigyan niya ng solusyon yung mga hamon na pinagdaanan niya during the administration. Parang yun yung naging basihan ng mga tao sa kanya, na nakatuon siya sa pagpapalakas ng kahusayan ng gobyerno, pagpapatatag ng fiscal discipline at pagtaas ng transparency sa serbisyo publiko. At sa ganon, pinagtibay rin niya yung prinsipyo ng pagiging efficient, okay? Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga industriya sa kompetisyon, nagkameron tayo ng privatization, deregulation, na nagbigay ng mas maraming serbisyo mula sa pribadong sektor at nagbawas sa monopoly ng ilang ahensya ng gobyerno. So dahil dito,
mas naging mabilis at mas moderno ang paghatid ng serbisyo publiko sa administrasyon niya. So sa kabuuan, ang kanyang in terms of governance and accountability approach na ginawa niya, naglatag siya ng pundasyon na mas efficient, mas open. Okay, mas open tayo sa mga investors, mas performance-driven na pamahalaan ng ating bansa. At pagdating sa iba pang kanyang ginawang accomplishment, nagkameron din ng streamlined bureaucracy. Okay? Mas pinasimpleng pamahalaan na kung saan layunin nitong bawasan ang mabagal at komplikadong proseso sa gobyerno. Okay? Pinadali ang pagproseso sa mga dokumento, binawasan ang red tape, nagkaroon ng mas malinaw na tungkulin ang mga ahensya ng gobyerno para maiwasan ang duplication ng trabaho. So, ano yung resulta? Mas mabilis ang serbisyo at mas naging business-friendly ang Pilipinas. Isinulong din niya yung anti-corruption efforts, Ito naman laban to sa korupsyon, kung saan nagpatupad ng mga polisiya upang mabawasan ang katiwalian sa gobyerno. Mas pinalakas ang mga institusyon na i-monitor ang misconduct ng mga opisyal. Itinaguyod din ang mas mataas na transparency sa government transaction at mas hinikayat yung performance-based governance. Ito yung mga opisyal ay sinusukat based sa kanilang performance. So, layunin na maiwasan natin yung palakasan system. Okay? Yung sukulan at maling paggamit ng pondo ng bayan. So pagdating naman sa mga challenges, sa katunayan, parte rin naman ng challenge na napagdaanan ng kanyang administrasyon, yung mga nabanggit kong problema kanina na nabigyan niya rin naman ng solusyon. Okay? Yung pagkakaroon ng problema natin sa kuryente, okay? Yung pagkakaroon ng Asian financial crisis, at sa katunayan, ang naging isang malaking problema rin sa social na issue ay yung patuloy na problema sa kahirapan na hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan, ay problema pa rin naman ng ating bansa. Okay? So, nagkameron din tayo ng issue ng korupsyon at cronyism sa ilang mga proyekto. Hindi naman yan maiiwasan, ngunit kanina ang mga naibahagi ko ay parang puro kagandahan ng kanyang nagawa sa administrasyon niya. Ngunit sa likod nun, meron ding mga issue ng korupsyon, nagkameron ng critics sa ibang government contracts at bills. At patuloy na mataas na poverty rate at hindi pantay na benepisyo ng economic growth. So, sa panahon naman ni Gloria Macapagal Arroyo, ano yung mga naging accomplishment niya at yung naharap niya ring challenges in terms of governance and accountability? So, during yung time ni Gloria Macapagal Arroyo, yung administration niya is combined strong economic reforms with serious political controversies. So, alam naman natin lahat yun. So, isa-summarize ko lang. So, sa kanya yung expanded VAT law, stabilizing government finances. So, na-improve nito yung credit ratings ng Philippines. Na-reduce rin ito yung budget deficit, and it managed the Philippines' debt more effectively. So, meron ding institutional reforms. So, it strengthened the agencies like yung BIR and Customs para sa tax collection. And the administration promoted decentralization by supporting local government units in service delivery. And next is economic governance. So, it encouraged PPPs for infrastructure projects. Nag-support din yung administration ng SMEs through the Set-up program, boosting innovation and competitiveness. So, syempre, challenges, accountability challenges, alam naman natin lahat. Nung time ni PGMA is yung corruption allegations marami. Like yung Hello Garci scandal. So, maraming na-raise na questions talaga about electoral fraud that time. So, allegations of graft in government contracts, including yung NBN-ZTE broadband bill, sa time din ni PGMA yon. So, weak transparency. So, limited access to government information. Kaya nagkaroon ng issue na ganon. And weak enforcement of anti-corruption laws. Oversight institution then like the Ombudsman were criticized for lack of independence.
noong time ni PGMA. And next is political legitimacy. So Arroyo's presidency was marred by questions of legitimacy after the 2004 elections. Kaya maraming controversies and questions nung administration o yung term niya. So frequent protest, alam natin yun, and calls for resignation reflected the public distrust nung time ni PGMA. Though, pero kahit na yun, isipin nyo, no, kasi 9 years din siya 9 years din yung term niya kasi from 2001 and 2010. So ayun yung parang major accomplishments and challenges during that time. Panahon naman ni President Pinoy, syempre ang kanyang kampanya is Daang Matuwid. So ginawa pa rin niya na ang Daang Matuwid campaign. So kung saan ginawa niya yung yung executive order, kung saan sa pagbuo ng Truth Commission, kung saan naaalamin yung mga yung mga alleged corruption practices na nangyari nung panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Pero yung nangyari is nagkaroon yung Truth Commission na ginawa ay it's more of a unconstitutional. So according sa Supreme Court. But nevertheless, this yung hakbang ni President Aquino na mapanagot ang lahat ng kurapot ay naging successful naman. So for example, yung PDAP scam kung saan yung Philippine Development Acceleration Fund ay ginamit sa mga para i-launder ang money and then itago sa pamamagitan ng mga mga NGOs ni Janet Napoles. Napakulong niya yung tatlong senador, sina Juan Ponce de Enrile, si Bong Revilla, and then si Jinggoy Estrada. But still ongoing pa rin yung mga cases at most of them ay either guilty or binasura na, dismissed na yung kaso. Nagkaroon din tayo ng impeachment trial during the time yung kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona because of allegations ng yung sa SALN. Pero noong dumating na sa Sandigan Bayan, dismiss ang kaso. So it's more of a political persecution rather than a criminal liability. Kasi on that time, pwede pa pong palitan yung linalaman ng SALN. Iko-correct lang yung laman. So yun yung sinabi sa korte. And at the same time, may mga issues din na kinaharap ang Pinoy administration despite of credibility gains. So, andito yung DAP, yung Disbursement Acceleration Program, kung saan sinabi ng Supreme Court na dapat i-itemize lahat ng mga programa o mga proyekto na gusto ng mga congressman. And then the PDAF, kung saan tinanggal ang pork barrel. But till then, meron nakakahanap pa rin ng mga politikong to ng paraan para kumita at mangurakot. Dumako naman tayo kay President Duterte because of his strong executive power, leadership. Nagkaroon siya ng issues regarding on war on drugs, kung saan may mga alleged human rights violation at kung saan nagkaroon siya ng ICC case together with the co-perpetrators. Nevertheless, meron din mga corruption issues na kinaharap si President Duterte, like for example yung Formalin scandal during the time of the COVID pandemic. Dahil nga overpriced daw yung mga ginagamit daw and yung kinukuhanan daw ng supply ay galing sa sa part malapit sa presidente. But till then, may mga ginawa siya mga reforma. For example, yung sa Presidential Anti-Corruption Commission, binuo niya yan and then nakapag libo-libong kaso ang isinampa. Second is the paghigpit ng anti-red tape. So nagkaroon tayo and then nagkaroon din ng FOI executive order. And lastly, kay President Bongbong Marcos, pinaka-malala sa lahat ng mga nangyari is yung flood control projects, which lead to the establishment of ICI and ending of ICI. So that's ironic also. And then that lead to Blue Ribbon Committee report na hindi pa napapalabas. And then the filing of cases to various masterminds and
conspirators din na mga sa flood control. But till then, we don't know what will happen because we are still seeing a teledrama of flood control projects. So, kasi di pa kasama dito yung impeachment trial na mangyayari sa July 2026 kay Vice President Sara Duterte relation to allegations of misuse of confidential funds and then the threats against the President, the First Lady, and then the former House Speaker, and then yung bribery charges. So, those are the things. So, now let's wrap up. What kind of leaders are we looking now as we have discussed the 5 administrations in one discussion? So let's start with Tracy. What are you looking for now for a leader or leaders by 2028? Okay. So sa akin, sobrang simple lang. Ang hinahanap ko lang sa isang leader, kinakailangan educated ka at hindi ka talaga corrupt. No? Pero parang sa ngayon, parang ang hirap hanapin ng taong hindi na corrupt di ba? So, yan, nalalapit na yung election natin, no, by 2028 na siya. At hindi na tayo bulag or magbubulag-bulagan pa para bumoto ng mga opisyal na dahil lang sikat iboboto natin, no. Please, I'm encouraging everyone and also sa mga viewers na let's vote wisely. Okay? Naniniwala talaga ako na kinakailangan for you to vote wisely, kailangan educated ka rin. Pero sa isang leader, bukod sa kailangan educated ka, hindi ka corrupt, kailangan nakasenter din yung vision mo and mission mo to support yung education, yung healthcare, yung public transportation and how we can improve it, yung food security, and then yung salary wage here in our country. Okay? Kinakailangan may competence ka rin, no? Yung pagiging leader mo kailangan based on your multiple experiences. Okay? Kailangan competent ka, kailangan makapagbigay mo ng agarang solusyon, like effective and efficient solution in different dilemma na pwedeng harapin ng Pilipinas. And of course, kinakailangan mahusay ka rin in terms of economy, no? Okay? Isa sa pinakamalaking concern na kailangan i-address kapag leader ka sa Pilipinas, syempre inflation, trabaho, kahirapan. Syempre gusto natin sa leader na marunong magbigay ng solusyon para ma-end na yung mga ganitong problema. Nang sa ganun, mas masuportahan natin ang agriculture, yung mga magsasaka natin, makapagbigay tayo ng maraming trabaho, no? Yun. So, alam ko may mas mabibigay pa kayo na mga traits and very good quality ng isang leader. So, how about you, Therese? Ano yung hinahanap mo sa isang leader? Anong leader ba dapat yung mamuno sa darating na eleksyon ngayong 2028? Siguro yung hindi na leaders ngayon. Joke lang. Nandun ako nag-work kasi ako before sa anti-corruption. So, nagkasama ako sa hearings and all. So, meron kaming study na paano ba talaga natin ma-end yung corruption. Kasi grabe yung complaints. Malala yung complaints. And nag-come up kami, alam nyo kung saan, may end ang corruption sa Philippines kapag pinatay tayong lahat. Ganun na siya kalala na kailangan mabura na lang tayo para ma-end siya. Diba? Like, kung titingnan natin, sobrang parang nakakaano isipin na patayin. Pero para patayin tayo lahat. So, ibig sabihin, lahat tayo talaga involved Lahat. Kasi from sabihin natin, from pagiging treasurer ka nung elementary ka, high school ka, may simple ways of corruption na nagsisimula dyan. Hanggang paangat ka, hindi lang sa taas SK, sa mga barangay, diba? Nandyan lahat ng form or ways of corruption. So, both ways siya for me, hindi lang para sa nasa mga officials, sa atin din. And minsan na napapaisip ako, siguro kaya hindi sila nagpo-focus sa education para walang alam yung mga tao, para hindi sila paalisin, para iboto pa rin sila. Diba? Kasi, ironically speaking, ang mga nagpapatupad ng batas, hindi abogado. Diba? Like parang,
hindi kayo abogado, pero kung kayo, di ba? Yung mga qualifications, very outdated na ng constitution natin. Yun talaga yun. And hindi siya mababago, hindi siya babaguhin kasi yung mga nakaupo doon, against doon. Kasi sila yung unang matatanggal doon for sure. Di ba? No, yung sa I think Canada ba yun? Or ang mga nakaupo nila, like for example sa health, dating doktor, tapos may field sa public administration, sa ganito, sa ekonomista, yung mga field na gano'n na yung may mastery sila dun sa field na yon, di ba? Sa atin, okay, kakilala ka, kaalyado ka, okay, ikaw dyan, dito ka, okay ka dyan kasi masusuportahan mo ko. Reality lang, napaka ng government na Philippines kasi sobra may pera tayo, ang mga Pilipino hardworking, 'di ba? Pero para nang tayong fed up na, exhausted na, okay, salita kayo dyan, kami dito, trabaho, salita kayo dyan, trabaho, 'di ba? So, ang leader na for me, hinahanap ko is, hindi na yung mabulaklak na salita. Tapos na tayo dun na aayusin ko ang Pilipinas and such. Wala na yon, yung kailangan talaga, hindi na for his or her own interest. Kasi i-share ko lang na merong Japanese like culture na kaya ang leaders nila, yung culture nila is, ang iniisip nila is yung future ng bata talaga. Na gagawin nila tong daan na to para pag lumaki tong bata na to or pag naglakad tong bata na to, safe yung batang to. Gagawin nila itong area na to para pag tong batang to pumunta dito, okay yung experience ng batang to. So for future ng bata, sa atin, gagawin ko to para sa family ko, para okay yung future ng family ko, para okay yung sa akin. Diba? Yung difference lang, yung culture na gano'n na hindi yung pang makatao sana, yung pang makabayan. Yun talaga yung true leader. Kasi wala na pag na tayo, sabihin natin, with integrity, with such. Pero pag andyan naman na, botahan na wala, andyan pa rin. Same pa rin sila, diba? Tayo pa rin mahirapan. 8 to 5, magtatrabaho, ganito, co-commute, and tayo mahirapan. Diba? So, yun. But, at the end of the day, for me, ang true measure ng leadership is not authority. It is the lives it uplifts, the justice it protects, and the future it dares to secure. Yan lang for me. Therese and Tracy. So sa akin naman is coming from a background of being an economist, a policy analyst, and then being working for political candidates na tumatakbo for elections. Ka-experience na ako by 2025. Ang nais ko lang sana sa mga politiko is issue-based policy, issue-based, hindi personality. Kasi yun parati namin sinasabi na manatili tayo sa issues. Ano ba tinatayuan nyo na issue? Kasi like for example, politicians have been known by name, but yet they are not known for this issue. So for me, for those running for 2028 elections, what are the issues that matters for Filipinos the most? So it's economy, it's income, it's corruption. Madali nang sabihin ekonomiya kasi napakadaling gawan ng plataforma yon. Sa ekonomiya kasi damay yan kapag wala kang trabaho, wala kang kita, wala kang mabibili, hindi ka rin makapag-aral or makapagpagabot. So that's economy. Ganun lang kasimple. So dapat ang leader natin is not just only seeing the tree but the whole forest. Ibig sabihin, hindi lang isang problema, kundi yung kabuuan ng problema ng kinaharap ng ating bayan. So, and lastly, let's have a policy that is stable, consistent, and predictable. That's what foreign investors and businesses have been looking for. And each administration has reset its own policies. So it's time for our administrations to think sharp and think for a long term. Alam niyo ba gaano katagal to recover again our economy, or this kind of what is happening right now? It will take another 3 administrations to recover. It's all about 18 to 20 years. 2 decades tayo maglalakad tayo ng
na ibabalik natin yung sigla ng ekonomiya like the pre-pandemic times. So it's time for us to look for leader, a new ones, and who can reshape our economy and our political future. Not tomorrow, not the day after, now. So thank you very much. So I think Tracy, I'll give the floor to you. Yeah, thank you Eric and Therese. So at dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa kalagayang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa iba't ibang administrasyon. Sana ay may natutunan kayo at mas naging malinaw ang epekto ng pamumuno sa pag-unlad ng ating ekonomiya at lipunan. Maraming salamat sa pakikinig at muli ito ang inyong podcast na naglalayong maghatid ng makabuluhan at makatotohanang usapan tungkol sa ating bansa. Hanggang sa susunod na episode. Thank you! Thank you.